The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, Lord. Jesus and his disciples returned once more to Jerusalem. As he was walking in the temple area, the chief priests, the scribes, and the elders approached him and said to him, "By what authority are you doing these things? Or who gave you this authority to do them?" Jesus said to them, "I shall ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Was John's baptism of heavenly or of human origin? Answer me." They discussed this among themselves and said, "If we say of heavenly origin," he will say, "then why did you not believe him? But we shall say, of human origin." They feared the crowd, for they all thought John really was a prophet. So they said to Jesus in reply, "We do not know." Then Jesus said to them, "Neither I shall tell you by what authority I do these things." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kindly be seated for a while. Muling magandang umaga po sa ating lahat. Magandang tanghali po. So, ngayong araw is a cause for celebration kasi una po, ngayong araw ay fiesta or memorial ng isang santo. At siya po si Saint Justin the Martyr. Isa po sa mga early Christian martyrs during the time of the 1st to 3rd century Christians. At si Saint Justin po ay isang importanteng figure sa simbahan natin kasi some of his works ay ginagamit pa po natin ngayon. Actually, sinasabi po ng ibang mga scholars na yung readings, yung mga rites or prayers na ginagamit natin sa misa, yan po ay sinulat ni Saint Justin the Martyr. Kaya dahil sa kanyang malaking contribution sa simbahan at dahil din sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon, atin pong binibigyang pugay ang kanyang kaarawan ngayong araw. Ngayon po yung kaarawan ni Saint Justin. Kasi ngayon po siya nabuhay sa langit. Kung inyong pong mapapansin, every time we celebrate feast day ng mga santo, yan po yung kanilang araw ng kamatayan dito sa mundo. Pero at the same time, yan naman po ang kanilang birthday doon sa langit. Kaya ngayon, birthday po ni Saint Justin. Ngayon din po, birthday din ng ating pinakamamahal na nanay, si Lola Trinity. Kaya naman po, bago po ako magsimula magbigay ng aking reflection sa ating pong celebration ngayon, gusto ko lang pong batiin ang happy birthday si Nanay Trinity. Happy birthday po. Happy birthday. And may the good Lord bless you with His presence and surround you with His love, that you may enjoy happy years pleasing to the Lord. So, ngayong araw, kung atin pong napakinggan ng ating gospel reading, ang ating pong gospel is taken from the Gospel of St. Mark. At yung gospel po natin ngayon ay patungkol po kay Jesus, sa mga eskriba, at sa ibang mga religious leaders. This time, si Jesus tinanong ng mga religious leaders, "Saan ba galing yung authority mo? Bakit ba nagsasabi ka ng mga bagay-bagay with conviction? Bakit ka ba gumagawa ng mga bagay-bagay nang walang takot? Sino ba ang sinasandalan mo? Sino ba ang backer mo? Sino ba
ang nasa likod mo? Bakit kaya mong gawin ang mga bagay na ito? Marahil hindi po natin agad mauunawaan bakit yan yung tanong ng mga religious leaders. Kaya naman, maganda po kung titingnan natin yung kabuuhan ng whole chapter 11 ng Gospel ni St. Mark. Kung babasahin po natin yung Gospel ni St. Mark, especially chapter 11, atin pong makikita yung episode na kung saan si Jesus pumunta sa Jerusalem. Na kung saan siya po ay sakay ng isang donkey. At habang siya ay papasok ng Jerusalem, ang mga tao naglagay ng kanilang palm branches sa kanyang dadaanan. At habang sumisigaw sila, Hosanna, Son of David. Hosanna, Son of David. On the middle part of the Gospel ng chapter 11, atin din pong mababasa na pagdating ni Jesus sa Jerusalem, pagdating niya sa templo, ano po yung una niyang ginawa? Nagalit siya. At sa sobrang galit niya, ano ginawa niya? Tinaboy niya lahat ng nandoon. Mga tax collectors, merchants, mga nagtitinda. Tinaob niya yung mga tables kasi, sabi niya, ginagawa niyong palengke or marketplace ang tahanan ng aking Ama. Now, we may ask, saan ba galing yung kanyang authority? Well, obviously, walang iba kundi sa Diyos. Si Jesus hindi natakot gawin ang mga lahat ng ito kasi alam niya na ang kanyang authority ay mula sa Diyos. Alam niya na yung kanyang ginagawa ay tama. Kaya sinabi niya sa mga religious leaders, bago ko sagutin ang inyong tanong, sagutin niyo muna yung itatanong ko sa inyo. And by that, wala silang nasabi. Sisters and brothers, kung atin pong babalikan ng ating ebanghelyo, at kung tayo po ay magre-reflect sa ating ebanghelyo, meron pong dalawang bagay tayong pwedeng makuha. Una is this: we should never allow envy to take control of our lives. Ano po ba envy? Envy is one of the 7 capital sins. 7 capital sins. And Christian doctrine tells us that by all means, kailangan natin i-avoid yung envy. Kasi once we become envious, all other sins will follow also. Kaya naman, envy is defined as resentment or sadness to another's good fortune or blessing. Hindi po siya kapareho sa jealousy. Yung jealousy is, kumbaga, natural feeling minsan na napipil natin. Pero once a person is envious, ibang level na po yan. Ibang klase na po yan. Kasi, nakikita niya na every time masaya yung iba, every time na-achieve ng iba yung kanilang success, yung taong envious, nag-iisip kung paano siya mapapabagsak. Kung paano siya masisiraan. Kasi hindi siya natutuwa na ang ibang tao ay nakakakamit ng blessing. Ang ibang tao ay nagsasucceed. Brothers and sisters, as Christians, we are being reminded na envy has no place in our lives. Bakit? Kasi si Kristo mismo yung nagsabi. Sabi niya sa kanyang mga alagad, unless you surpass the righteousness of the scribes and the Pharisees, you will not enter the kingdom of God. Kung ating pong titingnan yung buhay ni Kristo, bakit po siya tinutugis ng mga eskriba, ng mga pare, at ibang religious leaders? Isa lang po yung rason. Because they are envious. Ayaw nila nakikita na si Jesus dinudumog ng tao. Ayaw na nila na nakikita na si Jesus ay gumagawa ng mabuti kasi gusto nila sila yung magibabaw. Brothers and sisters, today we are being reminded
As Christians, iwasan po natin. Huwag na wag po natin hayaan pumasok yung envy sa ating buhay. Instead, we should be grateful. Instead, we should appreciate yung mga bagay-bagay at blessings na binibigay ng Diyos sa ating buhay. Lagi po natin tatandaan, lahat po tayo dito, pinagpala. Lahat po tayo binigyan ng biyaya ng Diyos. And in order for us to appreciate the blessings of God, kailangan lang po natin tingnan ang ating mga sarili at huwag ikumpara ito sa iba. Marami po wala tayo sa mga blessings na meron yung iba. Pero yung iba, wala po sila ng meron tayo. Kaya pantay-pantay lang po. Sabi pa nga po nila, we cannot have or we cannot possess everything in this life. Siguro, meron ka nito or wala ka nito, pero sila, ganoon din. Meron sila, wala ka, pero meron ka na wala sila. Kaya instead na tayo po ay maging envious towards others, we should learn to appreciate our own giftedness. Pangalawa, another message that we can get from our gospel is this: do not be afraid, do not be ashamed to do the right thing. Ang BCBP, siguro yung iba po sa ating familiar kung ano yung BCBP, yung Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Meron po silang slogan na nagsasabi, be honest, even others are not. Be honest, even others will not. And be honest, even others cannot. Brothers and sisters, magandang reminder po ito sa ating lahat kasi it reminds us na kung ano po yung ating pwedeng magawa ngayon, we should not hesitate in doing it. Kasi kung hahayaan po natin lumipas yung chance na ibinigay sa atin, then we might lose the opportunity. We might lose yung chance na binibigay sa atin ng oras ng ating Diyos to do better. At yan po yung makikita natin sa buhay ni Jesus. Every time na si Jesus ay pumupunta sa iba't ibang lugar, He never loses the chance. Magturo, tumulong sa kapwa, magbigay, at gumawa ng mabuti. Kasi alam niya, yan yung hamon ng oras. Yan yung hamon ng panahon. At ang mga Romano, meron silang magandang maxim na palaging sinasabi, which is maganda din po i-adapt natin lahat. Yung salitang Carpe Diem. At ano po bang ibig sabihin ng Carpe Diem? Simple lang po, seize the moment. Kung ano po yung opportunity na dumadating sa buhay natin, grab it. Kung ano man po yung mga chances na dumadating sa buhay natin, grab it. Kung ano po yung mga demands na dumadating sa ating buhay, gawin po agad natin. Kasi opportunity only comes once. Sabi pa nga po nila, no one can ever step the same river twice. Kapag pinalipas po natin yung opportunity, pag pinalipas po natin yung chance na dumating sa ating buhay, baka sabihin natin ay babalik pa naman yan. Yes, babalik yan, pero in another form. Hindi na po yan katulad ng dumating sa iyo noon. Kaya, kung ano man po yung dumadating na opportunity sa buhay natin, grab it. That is why, kung tayo po ay hinahamon ng ating Diyos ngayong araw, gumawa ng mabuti, magmahal, at maging mabuting tao, we grab it now. Kasi hindi po natin alam what lies ahead in the future. As we continue with the Mass, we ask ourselves, ilang beses po natin na-appreciate yung kabutihan at biyaya ng Diyos sa ating buhay? Natuto po ba tayo mag-appreciate sa mga biyayang blessings ng Diyos? Kung hindi, or kung minsanan lang po, brothers and sisters, hindi pa po uli ang lahat. Binibigyan pa po tayo ng
countless chances ng Diyos kasi nandito pa po tayo. Kaya naman po, let this Mass be a reminder sa atin na habang tayo po ay buhay, i-grab po natin yung opportunities to become a better person, a better son, a better daughter, a better friend to one another. Kasi, minsan lang tayo daraan sa mundong ito, kaya kung ano man po ang pwede natin magawa, gawin na po natin. We continue with the offertory.